Broadcaster ng Pilipinas in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng radyo natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa radyo natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo natin FM, Cotabato City. Radyo natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapulungan, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Welcome aboard sa ating radyo natin Balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-3 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-14 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama hanggang alas 7:30 ng umaga. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy na matatagpuan sa harap lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurrauf Imakakuwa, katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, March 3, 2026, inilabas alas 5 ng umaga. Ang Estelis ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng Estelis. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguhon ng lupa kapag may matinding pag-ulan at pagkidlata. Ang kondisyon ng hangin at karagatan, ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangang hanggang hilaga na direksyon, at ang baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman ng alon. Ang temperatura ay nasa pagitan na 32.0 degrees Celsius hanggang 22.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:55 ng umaga at lulubog alas 5:55 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta
ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua, katuwang ang DXTC Radyo Natin FM, maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapulungan na 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molly BARM sa pamahala ni Molly BARM Minister Dato Muslim Njisama or Bapamos at ang kanilang General Director Dato Surababuta sila Jr. At para sa ating pangunang balita bilang bahagi ng pagdiriwang na National Art Month, isinagawa ang mural painting bilang bahagi ng beautification project ng lungsod ng Cotabato. Ito ay pinamumunuan ni Rica Nora Dung Uday kasama ang mga lokal na visual artist at ginanap sa parking area ng People's Palace, Cotabato City. Ang inisyatiba ay pinasimula ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at sa suportado ng Tourism Office. Layunin nito na pahusayin ang kaanyuan ng lugar at ipakita ang talino at kultural na yaman ng mga artist mula sa lungsod. Bukod pa rito sa pamagitan ng mga mural, nais ring iparating ang mga mensahe tungkol sa kasaysayan, kultura at pag-asa para sa Cotabato City. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, ang Ministry of Labor and Employment or Molly BARM ay nagsagawa ng 5 araw ng Comprehensive Planning and Budgeting Workshop para sa paghahanda at pagsusumiti ng budget proposal para sa fiscal year 2027 na ginanap noong ika-23 hanggang ika-24 noong Pebrero. Taong kasalukuyan na ginanap sa Cotabato City. Ang workshop ay nagsisilbing pangunahing gabay ng mga bureau at serbisyo ng MOLE sa paghahanda ng mga programa, proyekto, aktibidad at serbisyo para sa fiscal year 2027. Kasama ang mga panukalang budget, karagdagang posisyon at mga plano na pinamumunuan ng Research, Planning and Policy Development Services. Tiniyak ng Ministry na tumpak ang mga datos na gagamitin para sa pagtukoy ng mga layunin. Sa naging mensahe ni Labor Minister Muslim Njisama or Bapamos, binibigyang paalala nito ang mga opisyal at tauhan ng MOLE na tiyakin na ang lahat ng panukala ay naayon sa mga tungkulin ng Ministry para matugunan ang mga katwiran ng panukalang batas o panukalang budget. Binibigyang diin ito ang pangangailangang maging mga pangangailangan at malinaw sa direksyon ng ministry para sa susunod na taon. Isinaalang-alang ang malaking tungkulin nitong paglingkuran ang mahigit 2 milyong manggagawang bangsamoro. Pinuri din ito ang buo at napapanahong pagsusumiti ng mga ulat tungkol sa budget at pananagutang pinansyal, pati na rin ang iba pang dokumentong may kinalaman sa budget na nagpapanatili ng transparency sa pamahala ng rehiyon. Ayon naman kay MOLE Bangsamoro Director General Surab Abutasil Jr., sa kanyang pangunang pahayag na ang workshop ay nagbigay diin sa sama-samang pangako ng ministry sa responsableng pamamahala ng pananalapi at estratehikong paglalaan ng mga mapagkukunan. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Tayo po ay magbabalik after this paid commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Sema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalaala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako, kasama ang aking pamilya, ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan, tiyakapan tanong sa mapya, suingal abang sa moro. Wasukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan
ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa Ya Rasulullah Salamun Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pazukura ko kanu Allah Ta'ala kana katiguma menem sa tiempo no Ramadan. Nagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Padyalamang ko sa langon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sa langon no tupo datu utos sa Japakan, Raja Malang sa ingad do Raja Boyan nakinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap deng kanulangon no balabala apagali ko. Yata nuran bagalan nakapamagayon ayon as kita no banya abang sa muro. Kagkakalimwa kasompong do mapag-isa-isa no lang no tuputan. Sa
Maski asulad na, wata na. So information officer no Radyo Bayan di Masangka Royal Descendants of the Philippines. Ndulangon no kapad ang mga clan na Saki Suputri, may masla utumatiman amil. Putri na maning sa Radyo Bayan sa Bayan. Putri ako bunuda si Kilbakat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain or pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita, inihandog ng Public Service Team ng tanggapan ni MP Dr. Cadel Sinolinding Jr. at kasalukuyang Minister ng Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or MOH BARM ang mga gamot para sa iba't ibang karamdaman sa lokal na pamahalaan ng LGU ng Kapalawan Municipality sa Bangsamoro Special Geographic Area or SGA. Inilaan ang mga ito para sa mga mahirap na residente ng Kapalawan, isa sa 8 munisipalidad ng BARM SGA. Samantala, ang humanitarian mission ay sinusuportahan ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Imakakua bukod pa sa gamot na ibinibigay ng mga LGU ng 8 munisipalidad sa SGA. Nagbibigay din sila ng bigas, gatas at health supplement para sa mga buntis na kababayan at malnourished na bata sa barangay o sa mga barangay ng mga nasabing lugar. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, abot na sa 548 pamilya na naapektuhan ng pagbaha ang nakatanggap ng welfare goods mula sa Ministry of Social Welfare and Development sa pamahagi na ginanap sa Municipal Cover Court ng Northern Kabuntalan. Noong ika-28 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan, bawat benepisyaryo ay nakakuha o nakatanggap na 25 kilo ng bigas, mga dilatang pagkain
at kape bilang agarang ayuda para matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan kasunod ng kalamidad. Ang distribution ay sinagawa sa ilalim ng Emergency Relief Assistance or ERA program na Bangsamoro Government na layuning maghatid ng mabilis at epektibong tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng iba't ibang sakuna. Patuloy namang minumonitor ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon sa lugar para matiyak ang kaligtasan at agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng pagbaha. Para sa iba pa dating mga balita, pinangunahan ni Muhammad Is Yaqub ang pagpupulong kasama ang lahat ng committee chairpersons ng Bangsamoro Parliament at si Cabinet Secretary Mohades Naina Pindaton para pagtibayin at pabilisin ang mga prioridad at panukalang batas ng pamahalaan para sa taong 2026. Layunin ng pulong na palakasin ang legislative roadmap ng parlamento, magtakda ng malinaw na timeline at palakasin pa ang koordinasyon ng mga committee upang matiyak na agarang may susulong at may sasabata sa ang mga prioridad na panukala. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Inaasang may sasagawan na sa September 14, 2026 ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Matapos maaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na naglilipat ng petsa nito. 21 senador ang bumoto nag-yes sa panukala habang 8 tumutol o nag-abstain sa ilalim ng Senate Bill number 1823. Isasagawa ang halalan sa ikalawang Lunes ng September 2026. Ang mga mananalong kandidato ay sisimulan ang kanilang panunungkulan sa October 30 hanggang July 11, 2031. Samantala, ayon sa may akda ng panukala na si Senator Juan Miguel Migs Zubiri, umaasa siyang may papasarin sa ikatlong pagbasa ng House of Representatives para tuluyan ng maging batas at matiyak ang pagkakaroon ng halalan para sa mamayan ng Bangsamoro ngayong taon. Mananatili pa rin ang mga kasalukuyang opisyal o sa isang banda, mananatili pa rin ang mga kasalukuyang opisyal ng Bangsamoro Transition Authority or BTA bilang interim government hanggang sa mahalala ang mga bagong opisyal maliban lamang sa kung sila ay papalitan ng Pangulo. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Ma'am Simbay Adam. Good morning from Takurong City. At hello to radyo natin Kamutan Mandanga. Salam or bismillah, salam mapia mapita buong Maguindanao at Cotabato City. Assalamualaikum. Mapia mapita Ramadan Mubarak. At salam ngon, special pa shout out kami dito sa May Matanog. Sukran DJ Maya from Ismaila Sanday. Hello po dyan sa May Matanog, Maguindanao del Norte. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw ng Martes, ika-3 sa buwan ng Marso 2026 at ika-14 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Isra calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Nurunisa Mamintal Kusin, sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama pansamantala, radyo natin Carolina Abbas.
Magandang umaga, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.